Happy anniversary. Bigyan natin ng malakas sa palakpak ang Panginoon. Glory to God. Napakabuti ng Panginoon. Amen. God is good all the time. All the time, God is good. Amen. Happy anniversary. 8 years anniversary. At ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy, ang kanyang mga himala, kanyang mga pagpapala, ang kagalingan. Sino man sa inyo may sakit karamdaman, ang Diyos ay nagpapagaling. Magaling ka na. Amen? Welcome ko po kayong lahat. At napakabuti ng Panginoon. Dinala ko kayo ng Panginoon dito, bagamat mayroong powerful typhoon. Powerful. Pero mas powerful yung Panginoon na ating kinantahan kanina. Kasi ang kanyang pangalan ay higit sa lahat ng pangalan. Sa lahat ng dominions, ang kanyang pangalan ay walang makakatalo. Amen? Welcome ko po ang ating future bishop ng Rizal, si Pastor Emil, to become bishop ng Grace Church. Sina Tatay Ed, Pastor Mar, sina Jubilin, lahat, sina Kap, Jan, sina Kagawad, sina Secretary, si Elinita, si Pastor Johnny, Kap Jan, Gatdula. Na sila po yung mga kapartner natin sa ministry for a long time. Kasi po doon sa Pasay, 2016, mayroon po kami mga Bible study doon na sa mga matatanda. Na hanggang ngayon, si Kap Jan ay isa sa mga kapartners ng ating ministry na hindi po nakatingin siya sa pagpapalawak ng Kingdom of God. Amen? Alam ko lahat tayo ganito, ganon din si Sister Jubilin, sina Tatay Ed, sina Pastor Emil, ang lahat ng mga kabilang ng mga Grace Community. Pinabati ko si Bishop Dino sa ating Life Center at ang lahat ng mga pastors ng Life Centers na walang humpay, hindi napapagod, ay pinapangaral ang tinapos na gawa ng Panginoon. It is done, it is finished, paniwalaan lang natin, play po natin, kaya God is good. Ngayon po, bago po tayo makarinig ng Word of God, papakinggan muna natin ang isang pastor from La Trinidad, Benguet. Hello. La Trinidad, Benguet, at mayroon din po church dito sa Taytay. Pakinggan po natin ang kanyang testimony, ang buhay ni Pastor Johnny Piligman, at Balangkoy. Siya ay bishop din, ayaw niya magpatawag ng bishop, hindi pastor lang. Pastor Johnny Piligman, come forward. Thank you so much. Pakinggan natin po ang kanyang ano. Okay, Peter. Tingnan po. Ha? Sumusunod sa akin. Hallelujah! Amen! Isang napakaganda at mapalad na anniversary sa inyong lahat. Ang pangalan ng church ninyo ay Reigning in Life. So, ang Reigning in Life ay Reigning in Life only through Jesus. Ano po, nakuha po natin yan sa Romans 5, no? Okay. Hindi ka naman Pastor na mapagit mamaya. We receive the abundance of God's grace and of the gift of righteousness so that we reign in life through Jesus Christ. Now, so, tinanggap natin ang kanyang napakasaganang biyaya at ang aloob ng katuwiran. So, ang biyaya ng Panginoon na ating natanggap ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At maging ang katuwiran natin ay sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon dahil sa pamamagitan ni Jesus Christ, tayo na ay nagtatagumpay sa buhay na ito.
Hindi na tayo ang pinagtatagumpayan ng kasalanan. Hindi na tayo ang pinagtatagumpayan ng trabaho ng kaaway. Hindi na tayo ang pinagtatagumpayan ng kahirapan. Hindi na tayo ang pinagtatagumpayan ng mga sakit at karamdaman, kundi tayo ang nagtatagumpay sa lahat ng mga bagay na ito. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. At I feel led by the Holy Spirit just to exalt the name of Jesus over this church and to speak prayer blessing. Pwede po ba tayo kumain lahat? Amen. Father, we exalt the name of Jesus, the name above every other name. In whose name every knee shall bow, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. For there is no any other name in heaven and on earth that is worthy of glory, worthy of honor, worthy of power and praise, except your name, Lord Jesus. For your name, Lord Jesus, is our strong tower. The righteous runs into it, and they are saved. We thank you, Father, that as we call upon the name of the Lord Jesus, we are saved. So we bless the name of Jesus, the only name that is the greatest name, the highest name, and the only name that stands above them all. Thank you, Father, that even this church, ang simbahan na ito, Panginoon, is a church that you are going to manifest your glorious riches and excellences in Christ Jesus. This church will be a church that you are going to manifest your glorious kingdom on earth as it is in heaven. This church will be a church that will continually demonstrate and display your will will come on earth as it is in heaven. Salamat, Panginoon, maging sa leader ng church na ito. Alam namin na pinagpala niyo, you have anointed him so that now in the name of Jesus, he is preaching the good news to the poor. He is giving sight to the blind. He is setting the captives free. He is letting the oppressed go free and proclaiming the year of the Lord's favor. We thank you. This church has already been blessed with every spiritual blessings in the heavenly places. So that the church is blessed wherever we go, whatever decision we make, whatever steps we take, they have already been blessed, and they are a blessing to their family, they are a blessing to this community, they are a blessing to this nation, they are a blessing to the whole earth, and we bless you that Jesus is already being exalted over this church. We decree and declare that Jesus is Lord over this church. Jesus is Lord over every leaders of this church. Jesus is Lord over every department of this church. We give you the glory, the honor, and thanksgiving in the name of Jesus. Amen and amen. Thank you, Jesus. Ano pa na natin? Okay, hindi tayo ako. Isang napakalaking karangalan sa akin at napakalaking kagalakan na ako po ay pinanyayahan ng iyong puting pastor, si Pastor Leo Baton or si Leo Baton, sabi nila sa US, no? So, ako ay tuwa. I traveled all the way from Baguio City. Sabi niya sa La Trinidad, yes, I'm just 5 minutes by walk from Strawberry Farm. Sino po nakapunta sa Strawberry Farm sa inyo? Oh, wala pa? Wala pa. Bishop lang. Okay. Alright. Isang araw makakapunta po tayo doon, no? I'm inviting you to our place kasi napakasarap ang strawberry, so fresh. At ang isa doon, yung lugar po namin ay talagang parang aircon, no? Centralized aircon. So, napakaraming mga taga-Manila na pumupunta doon. Pero ang the best na talagang place na kung saan doon tayo naroon ay walang iba kundi sa sentro ng kalooban ng ating Pinoong Jesus. We are here, even in this place, dahil ang Banal na Espiritu, siya ang nagdala sa atin sa lugar na ito. So that we will hear the Word of God. Because the Word of God says that as we hear and hear the Word of God, ang ating pananampalataya ay tumatatag sa pamamagitan ng pagkikinig at pagkikinig ng kanyang salita. And even through faith, we also access yung mga blessings na nasa atin na. No? So, ito po ay testimony. Hindi po preaching, pero parang preaching mo rin. Pasensya po kayo. Very excited ako. Tuwing ako po ay tumatayo, hindi pwedeng nawawala ang salita ng Panginoon. Because the Word of God says, let the Word of Christ richly dwell in you. Richly dwell in you. So sa akin, ito talagang ninanais ko. Ito ang kagalakan ko na ang salita ng Panginoon ay mayamang nananahan sa aking puso. And I believe that the Word of Christ is richly dwelling in me. And the Word of Christ is also exponentially increasing in my heart. And out of the abundance of my heart, my mouth is
speaking forth God's word, so that every word that is coming forth out of my mouth is already taking place in the name of Jesus. Kaya bawat isa sa atin, dahil ito ang kanyang sinabi, mangyayari po sa atin. Ang bawat isa sa atin, tayo ay ipinanganak mula sa hindi nabubulok na salita ng Panginoon. Amen. And that is what has happened to me. Nung hindi pa ako mananampalataya, when I was in my university, akala ko yung pagiging pananampalataya o pagiging Kristiyano ay kung tumutupad ka sa kanyang kautusan. Pero nakita ko pala na ang pagkakaroon ng pananampalataya ay kung tayo ay nananampalataya kay Jesus. Kung nananampalataya tayo kay Jesus, if we believe in the Lord Jesus, we are saved, sabi niya. For within the heart, a man believes in his heart unto righteousness, and confession is made unto salvation. Okay? So, yun po ang napakaganda. Nung tinanggap ko si Jesus, doon ako nagkaroon ng tunay na kapayapaan. Wala akong kapayapaan. I have no peace in my life. I am so much insecure. I am so much pibig. No? Talagang mahihain ako. Pero ngayon nawala yung talagang sobrang hiya na yun. Of course, I thank God because the Word of God says that God has not given us the spirit of fear, the spirit of timidity, but He has given us the spirit of power, the spirit of love, the spirit of a sound mind. Kaya ito ang talagang taglay-taglay natin kay Kristo. Amen. Kaya nung naunawaan ko ang mga bagay na ito, alam ko na doon ako nagtagumpay kay Kristo. So kung tayo pala ay na kay Kristo, it is very important to us to know who we are in Christ. Kailangan malaman natin kung sino tayo kay Kristo. We must have to know what we have received in Christ and what we can potentially do in Christ. So doon po nakita ko na ako po ay talagang anak ni Jesus. That I indeed have been crucified with Christ, therefore I no longer live. I died with Christ when Jesus was crucified on the cross. I have been crucified with Him. I died with Christ. Therefore, I no longer live, but it's Christ that liveth in me. And now the life I live in this body, I live by the faith of the Son of God. Amen. The faith that I have is not my faith in Christ, but the faith that I have is the faith of the Son of God. Napakaganda. So yung pananampalataya natin ay hindi natin sariling pananampalataya. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ang kanyang pananampalataya. We have received like precious faith. We have received the faith of the Son of God. Sabi niya sa kanyang salita. So the faith that we have is the faith that pleases God. Without faith, it is impossible to please God. For we that come to Him must believe that He is a rewarder of those who diligently seek Him. So yung pananampalataya na nakakalugod sa Panginoon ay walang iba kundi ang pananampalataya ng anak ng Diyos na taglay-taglay natin. But that faith must be activated in order for it to flow, to access the blessings of God. So yung faith na yun, sabi ko, Lord, napaka-importante na magkaroon ako ng ganitong pananampalataya. And the Word of God says, faith comes from hearing, in hearing by the Word of God. The more we hear and hear the Word, habang pinapakinggan natin ang salita ng Panginoon, tumatatag ang ating pananampalataya. So faith comes from hearing and hearing by the Word. So our faith, the faith of Christ in us, is activated as we hear and hear by the Word of Christ. And this faith is also stimulated as we pray in the Spirit. Sabi niya, building up yourself in your most holy faith, pray in the Spirit. Kaya tayo na tumanggap sa Panginoon and we receive the baptism of the Holy Spirit, we are praying in tongues, we are praying in the Spirit. The Word of God says we are building up ourselves in our most holy faith, praying in the Spirit. Pinapatatak po natin ang ating pinakabanal na pananampalataya. Kaya kung tayo man ay nagkukulan sa pananampalataya at hindi natin ma-access ang biyaya ng Panginoon, ang blessings ng Panginoon, ay binigyan tayo ng Panginoon ng tool. Ito ay pananampalataya. And now we thank God that we didn't only receive the righteousness of God. Dahil kung tayo na napalataya kay Kristo, tayo na ay matwid. Tinanggap natin ang kanyang katuwiran, tinanggap din natin ang pananampalataya ng anak ng Diyos. Even thank God, ito ang mga bagay na talagang naunawaan ko. That's why I'm sharing with you. Even the Word of God says that we have the mind of Christ. Nung tinanggap natin si Jesus,
We have the mind of Yung Christ. doon sa ilalim ng lababo, may And tubig. the Huwag mo mind ko of ng isang bote. Christ is activated as we hear even the Word of God. So that we are hearing the Word of Christ, we are even thinking through the thoughts of Christ. So, yun ang nakita ko. I allow the Word of God to dominate my mind, my will, my emotion, my whole being, even my body. At nagpapasalamat ako sa Panginoon din dahil isang nangyari Thank na bago sa akin yung aking katawan dahil nakaranas ako ng sakit, karamdaman. Nag-take ako ng mga medicines, hindi niya kaya gamutin, nagkaroon ako ng trangkaso, fever. Pero talagang wala. Talagang kahit anong inumin ko, talagang lakda ako. Pero nung nakita ko yung salita ng Panginoon sa Romans 8, sabi niya doon, if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is dwelling within you, then He who raised Jesus from the dead will also give life to your mortal body. Kung ang Espiritu na nagbigay buhay muli sa katawan ni Kristo ay nananahan sa inyo, ang Espiritu na nagbigay buhay muli sa katawan ng ating Panginoong Hesus Kristo ay siyang magbibigay buhay sa iyong mga nakamatay ng hihinang katawan. So nasa atin ang Holy Spirit. Of course, dito na sinabi na sa Acts 17:24, no? Sabi niya, that God, the Creator of the whole universe, the heavens and the earth, the Lord of heavens and the earth, does not live in human temples, but He lives in human. That He lives in us. Amen. So ang Panginoon ay hindi na nananahan sa mga building na ganito, yung mga templo, simbahan, kundi ang Panginoon nananahan sa atin sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So, si Jesus nasa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu at taglay-taglay natin ang banal na Espiritu. We have even the raising from the dead power. So, sabi ko, in the name of Jesus, I come against this sickness and diseases. I rebuke you. I command you to leave my body in Jesus' name. And I command every cell, species, organ, and system of my body be healed in Jesus' name. So ito, nakatanggap ako ng kagalingan. So tayo na pinagpala ng ating Panginoon, we are blessed with every spiritual blessings in the heavenly places. Of course, we have been blessed una sa lahat, not only with the Word of God. Secondly, we have also been blessed even with the fruit of the Holy Spirit. Yung bunga ng banal na Espiritu, which is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, self-control, nasa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, we will be able to love our enemies. Of course, nakaranas ako ng mga pangyayari na hindi ko talaga kayang patawarin ang mga nakagawa ng hindi maayos sa akin. No? Pero sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi ko lang sila napatawad, kundi sila ay aking minahal. Nakaranas pa tayo ng may nangako sa atin na magbibigay ng ganito. Tapos tayo ay na-scam. Naranasan ko na na-scam din ng mga 3.5, gano'n. Alam ko nakapiranggot lang sa inyo yun na talagang mga millionaire at mga billionaire dito. Pero sa akin, napakalaking pera. Pero habang nananalangin ako sa banal na Espiritu ko, pinatatag niya ang aking pananampalataya, and I have been strengthened, clothed with power by the Word of God. Ang nangyari po, talagang minahal ko na yung mga nagawa na hindi tama. Sabi ko, patawarin na natin. Kailangan dalhin natin sila sa barangay. Sabi na. Pero nakita ko ang salita ng Panginoon na lahat na nawala sa atin at dinakaw ng kaaway ay ibabalik ng sevenfold. Yes. So doon nakita ko yun. So yung nangyari na yun, sabi ko, si Jesus, of course, makita natin sa Deuteronomy, sa Proverbs, na kung ang isang magnanakaw ay mahuli, kailangan na ibalik niya na makapitong beses ang kanyang ninakaw. So sevenfold, si Jesus was nailed on the cross. Jesus who knew no sin, in whom there is no sin, who did no sin, became sin in order for us to become the righteousness of God. So Jesus ay itinuring na kasalanan para tayo turing na matuwid. Ngayon si Jesus itinakaw na kasamang mga magnanakaw, parang siya din ang umako sa mga ninakaw ng kaaway. Sabi ni Jesus, I shall restore that which I did not take away. Ibabalik ko ang mga bagay na hindi naman ako ang kumuha. So through Jesus Christ, yung mga lahat na nawala sa atin ay ibabalik niya sa atin ng makapitong beses. Amen, amen. So Lord, salamat, sabi ko, because you are the God of your words. The Word of God says,
He is the God who does not lie or changes His mind. He is the same yesterday, today, and forever. He placed His words above His name. No? Itinaas niya ang kanyang salita, mas mataas kaysa kanyang pangalan. And God is watching His words, watching over His words to perform them. Amen. So yun, nakita ko, doon ako naging nagalak. At salamat, Panginoon, sa nangyari. Mga nawala na ito, I can multiply 7 folds. At nakikita ko, halfway na po, yung nawala sa akin, malapit ng makalahati, ibinabalik na ng Panginoon. Amen. Kaya nagpapasalamat Hallelujah. Kakaiba at hindi pangkaraniwang pagkilos ng Panginoon sa aking buhay. Dahil hindi ko kayang panampalataya ng kanyang salita. I just cannot believe in the Word unless the Holy Spirit empowers me to believe in the Word. But we thank God that through the power of the Holy Spirit, we are enabled to believe in the Word. Even the Word of God says that the communication of our faith becomes effective or effectual by the acknowledging of everything we have in Christ. Yung pong pananampalataya natin ay nagiging mabisa sa pamamagitan ng pag-angkin na natin sa mga bagay na nasa ating kay Kristo. Ang nasa ating kay Kristo, the Word of God says that we have already been blessed with every spiritual blessings in the heavenly place through Jesus Christ. So we are blessed not only with the Word of God. The Word of God says we have been born with the incorruptible seed of the Word. Nakita ko po yun. I have been born with the incorruptible seed. And the Word was with God, and the Word was God. So yung seed na yun, I see God, I am born of God. And the Word of God says, He who is born of God overcometh the world. We are born of God. We are born of the Word of God. Not tayo na nampalataya kay Kristo. We are born of God. And He who is born of God overcometh the world. And this is the victory that has overcame the world. Even our faith. We have the faith of the Son of God. And we have the faith of Jesus Christ. And this is the victory that we have. The faith that we have in Christ Jesus. Kaya pasalamat tayo dahil nandito ang isang church, nandito ang isang gawain na kung saan walang ibang naihahasik, walang ibang naihahayag, kundi ang salita ng Panginoon. The Word of God is the power of God to bring transformation in our mind, in our will, in our emotion, in our body, from the top of our head to the deep transformation in our finances, in our relationship, in every aspect of our lives, nagkakaroon ng transformation, maging ang community natin, family natin, and toward this nation, the Philippines, at lahat na nation in the world. So, salamat ako sa Panginoon dahil sa kakaiba at hindi pangkaraniwang pagbabago na ginawa niya sa aking sa buhay. I know that what God has done in my life, gagawin niya din sa inyo. We are very blessed not only with those things na binanggit ko, maging financial, material, physical, if we trust in the Lord, sabi niya, we seek His kingdom in His righteousness. Of course, the kingdom of God is already within us. We are the righteousness of God in Christ Jesus. And the Word of God says, the kingdom of God suffered violence, and the violent take it by force. So in the name of Jesus, I am violently enforcing the Word of God over my life. I am violently enforcing the Word of God over my circumstances, over these people that I've been praying for. So napaka-importante, the Word of God transforms our lives. Kaya ako nagpapasalamat kung hindi dahil sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon, hindi ako nagkaroon ng pagbabago. And I believe this transformation is flowing toward those around me, towards sa bawat isa sa inyo. And I believe that Jesus, as we exalt Jesus over our lives, He brings an uncommon and exceptional transformation that can only be explained as the hand of God. Divine transformation, divine order mangyayari sa buhay natin, sa family natin, divine order not only in our relationships, but even in our finances, even our health. We have the health of Christ. We have the vigor of Christ. We can do all things through Christ, which is strengthening us. And now, in the name of Jesus, I give the glory, the honor, and thanksgiving. Amen and amen. Isang malakas na palakpak. Sige, may mga kamay. Palakpakan natin matindi ang Panginoon. Glory to God. For the past months, ako na bahala kasi. Sa matagal na ilang buwan, 3 buwan, ang ating bansa ay dumaan ng matinding kalamidad, matinding lindol, sunod-sunod. At nito sa araw na ito ay nariyan. Then namatay.
Yan. Nariyan po ang hinaharap natin ng napakalakas. Bakit yun sa charger? Napakalakas na bagyo. Amen? Kaya alam natin na tayo ay protektado ng Panginoon. Baka hindi nakasaksak doon. Ayan. Tingnan mo yung battery. Okay? Tayo manalangin. Manalangin natin ang ating anniversary at ang ating bansa. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat sa taong itong binigay mo sa amin. Maraming salamat dahil ikaw lang ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya mong tunawin, kaya mong pigilan ang malakas na bagyo, Panginoon. Kaya sa oras ito, Lord, tinataas namin ang lahat ng lugar na dadaanan ng bagyo. Pakabalutan mo na yung banal na dugo. I declare the blood of Jesus and I declare the power of God, the manifestation of God. Sa lahat ng naabot ng panalangin ito, Lord, padaluin mo ang iyong kapangyarihan na ikaw ang Diyos na mapaghimala, ikaw ang Diyos nagpapagaling, ikaw ang Diyos nagbibigay ng kasaganaan. Kaya maraming salamat, Panginoon. Sa lugar na ito, Lord, dinideklara ko na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kaming lahat na narito, makita, mararanasan namin ang iyong kamay na gumagalaw, na kami ay makakaranas ng iyong pag-ibig, na iyong kadakilaan. Salamat ng marami, Panginoon Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Ngayon, dumako na po tayo. The Creator. Yun po ang topic natin, the Creator. Amen. Alam natin na maraming content creator. Amen. Yung aming napanood, 1.5 million views. Pero walang bayad. Hindi binayaran si Mita. Nakakuha ng malaking pusit at nabidyoan. Yung pusit, bumugan ng kanyang dumi, yung maitim sa mukha ng mama nakuha. At yun nakuha ng picture, binidyo. Ganun po. Content creator. At napakaraming nanonood. Amen? Ngayon, ipinapakita ng Panginoon na there is only one creator. Isa lang lumikha sa atin. At basahin po natin ang talata na yan. For by Him all things were created, that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, with their thrones and dominions. Amen? Si Jesus, for by Him all things were created, by Jesus, for Him, by Jesus. Amen? Doon sa langit at dito sa lupa, nakikita, hindi nakikita, lahat na yan ay ang Panginoon ang lumikha. Okay? Tingnan po natin. Principalities, powers, all things were created through Him and for Him, para sa Kanya. Kaya tayo lahat na lang ang aral ng biyaya ng Panginoon. Talagang si Jesus lang ang binibigyan natin. Hindi yung ating abilidad, hindi yung ating kayamanan, kundi si Jesus lang. Maya-maya, malalaman natin. Amen? Alam ko, seryoso kayo lahat yan. Hallelujah. Sabi ng the beginning, sa Genesis chapter 1, sa Old Testament, sabi niya, in the beginning, God created the heavens and the earth. Mula sa pasimula, ang Diyos ang lumikha ng langit at ng lupa. Tinignan ko po yung salitang God. Tingnan po natin sa Hebrew. Ang Hebrew word ng God, the Hebrew word for God is Elohim. Sabi mo, Elohim. The Creator. Amen? Nagpakilala siya sa Genesis na siyang lumikha. Amen? Elohim. Pagdating sa Genesis chapter 2, makikita natin na nilikha na ng Diyos yung tao sa Genesis chapter 2. Ipinapakita naman niya na nagbabago ang salita ng Diyos. Mayroon lang tinatawag na Lord God. Amen? Doon titingnan po natin. And the Lord God formed man of the dust of the ground,
Kanina, God lang ang nakalagay. Pero ngayon, bakit nagkaroon ng Lord God? Ano po ang ibig sabihin? The Lord God formed man of the dust of the ground. Ang meaning po niyan, at ang sabi niya, and breathed into his nostrils, and he breath of life, and man became a living being. Makikita natin, nilikhain ng Diyos ang bawat isa sa atin, tayo po inihingaan ng Diyos. Amen? Our being comes from God. Our breath, amen, our spirit comes from God. At yung sabi dyan, yung Lord God na yan, kung titingnan natin sa Hebrew word, yun po yung Yahweh. Ano ibig sabihin niya? Yahweh. Ang ibig sabihin ng Yahweh, the loving God. Dahil mayroong tao sa nilikha, pinapakita naman niya na hindi lamang siyang creator, kundi siya yung mapagmahal. Amen? Okay, tubig. Kaya from creation of the heavens and the earth, God created us. Amen? Kaya ang tao, talagang likas ang tao na naghanap siya, na nagmamahal sa Kanya. Amen? Pero kung malalaman lang niya na dapat malaman natin na there is only one God who loves us. Amen? Kaya sabi mo, mahal na mahal ako ng Diyos. Bigkasin natin, mahal na mahal ako ng Diyos. Amen? Kapag naunawaan natin na mahal tayo ng Diyos, malalaman natin na hindi tayo magkakaroon ng mga problema. Amen? Sa pera, karamdaman, sa pagkain, sa pamilya. If we know and we believe that God loves us, maya-maya malalaman natin bakit. Lord Yahweh, Lord God Yahweh, the loving God, the everlasting God, the ever-loving God, ever-loving God. Kahit ano man ang kalagayan niyo sa buhay, mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi, doon sa ating inawit kanina, hindi niya tinitingnan yung mga pagkakamali natin. Amen? Hindi tinitingnan ng Diyos yung mga kasalanan natin. Amen? Ang tinitingnan niya sa atin, ang ating katauhan ay napakahalaga. Binili niya ng kanyang banal na dugo. Tuloy lang natin. Jesus the Creator. Pupunta na tayo dito. Jesus the Creator. Doon sa Genesis, siya si Elohim. Dito naman sa New Testament, makikita natin, nagpakilala na siya. Yung Elohim na yan, yung Lord God na yan, ay isa lang, kundi si Jesus. Amen? Jesus the Creator. Ang sabi niya, God who made the world. God who made the world and everything in it, since He is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. Kaya tingnan po natin, ang ating bansa ay punong-puno ng idolatry, lalo na ang Cebu. Amen? Lalo na ang karamihan sa bansa natin. Ang sabi nila, nang dahil ang bansa natin punong-puno ng idolatry, sumasamba sa gawa ng kamay, sa mga rebulto, ang Diyos ay nagpapadala ng kalamidad para patayin ang mga tao. Huwag po tayong maniwala dyan. Kung kanina mapagmahal siya ng Diyos, hindi siya ang nagpapadala ng lindol. Hindi siya nagpapadala ng bagyo para patayin ang mga tao dahil makasalanan. Amen? Ang kanyang pinadala, ang kanyang anak upang tayo mahalin, upang tayo ligtas. Amen? God sent His only begotten Son for us to be saved. Para tayo maligtas. Kaya yung mga nangyayaring lindol, kalamidad na yan, hindi ang Diyos ang nagpapadala niyan. Minsan ay nang dahil sa kalikasan, tao rin ang gumagawa ng kasiraan sa mundo. Kung ang lugar ng Cebu, doon sa lugar ko, yung lugar namin, hindi dumanas ng napakalakas na baha. Doon sa lugar ng katabi namin, doon yung kabundukan doon, ay pinutol ng tao, bininta ng bininta, at yung mga bundok doon, kanilang giniba, sinira. Kaya doon sa kanilang paggawa, paninira o pagsira ng kalikasan,
Yun din ang dahilan kung bakit dumating ang kalamidad. Amen? Hindi ang Diyos ang gumawa. Ngunit tao rin mismo ang gumawa ng kasiraan. Amen? Ang Diyos rin ang sumisira sa ating mga sarili. Sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Hallelujah. Napakaganda po ng verse na yan. Kung kayo po'y nakatingin dyan. Amen? God who made the world and everything in it, since He is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. Hindi siya nalanahan sa mga rebulto na gawa ng kamay. Hindi siya nakatira doon sa simbahan. Amen? Ang Diyos ay nananahan sa atin. Ang sabi ng Biblia, tayo ay templo ng Diyos. Ang Diyos ay nakatira sa atin. Amen? Ang Espiritu ng Diyos ay nakatira sa atin. Tuloy lang natin. Sabi niya, nor is He worshipped with men's hands, and though He needed anything, since He gives to all life, breath, and all things. Tingnan niyo po, siya ang nagbibigay ng lahat ng bagay. Kaya kung kayo ay iniisip niyo, mahirap lang kayo, mula sa araw na ito, isipin niyo na ang Panginoon ay nagbibigay ng kasaganaan. Amen? Nagbibigay ng kagalingan, nagbibigay ng pag-asa, kaya lang minsan di tayo naniniwala. Amen? Ulitin ko, basahin natin yan. Sabi niya, as though He needed anything. Hindi niya kailangan ng ating mga mahahabang dasal. Hindi niya kailangan na tayo gumawa ng mga bagay para gumalaw siya. Ang kailangan lang niya sa atin, paniwalaan natin siya. Amen? Naniwala ba kayo kay Jesus? Amen? Yung mga may sakit dyan, naniwala ba kay Jesus? Kung naniwala kayo kay Jesus, magaling na kayo. Amen? Kasi siya yung Diyos eh. Amen? Ang kalaban ng religion natin, naroon sa Middle East, tingnan niyo po, kilala niya ang Diyos, pero sila'y puwapatay. Amen? Tuwang-tuwa sila kapag nakapatay sila ng mga religion ng tao tulad natin, mga Kristiyan, pinapatay ng mga Muslim. Amen? Ng mga taong maka-Diyos. Tuwang-tuwa sila kapag sila'y nakapatay. Pero ang Diyos natin, hindi tayo puwapatay. Hindi mawawatay tao ang Diyos. Amen? Sabi niya, He gives to all life, breath, and all things. Tingnan niyo po yung all things. Anong kailangan mo? Anong kailangan mo sa buhay? Bagay, pera, bibigay ng Diyos lahat yan. Amen? Okay, tuloy natin. That man would seek Him. That man would seek Him. Ano po ang ibig sabihin yan? And He has made from one blood every nation of men to dwell on all the face of the earth, and has determined their pre-appointed times and the boundaries of their dwellings. Amen? Ang lugar ng Russia, ang lugar ng Amerika, mayroon kanya-kanyang boundaries. Pag pumunta ka sa Amerika, makikita mo puputing tao. Pagpunta ka sa Japan, ang kanilang mga mata maliliit. Pagpunta ka sa Korea, ay ang kanilang mga mata ay maliliit din, di marunong English. Di ba? Pumunta ka sa Europa, Germany, Guten Morgen. Ang good morning, ginawa nilang Guten Morgen. Ang Guten Morgen, good morning sa German. Ang good morning sa English, kamag-anak lang daw yung salitang Germany sa English. Guten Morgen. Good morning. Okay, tinitingnan ko. Pupunta ka sa Quiapo, iba-ibang mukha, iba-ibang mga negosyanteng naroon. Pupunta ka sa Pasay, naroon sila Kap. Pupunta ka ng La Trinidad, naroon yung strawberry farm. Di ba? Naroon yung lahi ni Pastor Johnny. Punta ka ng Angono, naroon si Bishop Emil. Punta ka ng Marikina, naroon si Pastor Nestor, naroon si Pastor Dio. Okay. Bawat isa sa atin ay inilagay ng Diyos. Tingnan niyo lang po, habang binabasa ko yan, mayroong purpose ang pagkalagay ng Diyos sa atin. Kung saan tayo naroon. Amen? There is a purpose why God has put us in that place to live on. Amen? May mga buhay, kabuhayan doon na binigay sa iyo ang Diyos. Kung saan ka naroon. Amen? Hindi ka naroon sa isang lugar na hindi ka mabubuhay. Mayroong buhay na galing sa Diyos, nagbibigay ng daloy sa lugar, sa iyo dito sa lugar ng St. Gregory.
Amen? Kahit kayo nandulo sa isang maliit na lugar, naroon ang kapangyarihan ng Diyos, naroon ang pagpapala ng Diyos, maya-maya tingnan natin kung anong purpose ng Diyos, kung bakit natin siya kailanganin, bakit niya tayo tinawag, at bakit tayo nakakilala sa Kanya. Gusto niyo bang malaman yan? Bakit kayo nabubuhay sa mundo? Amen? Amen ba? Kaya ang buhay natin ay mayroong purpose, mayroong dahilan. Amen? Yung mga bata na yan, na ilalagaan ng mga nanay nila, inalagahan, pura purpose. Hindi magtatrabaho ng araw-araw yung nanay natin para palakihin tayo, para paaralin, na walang dahilan. Amen po ba? May dahilan lahat. Tuloy natin. So that we should seek the Lord. Tingnan niyo po, kaya ka nandoon sa lugar na yan para isik mo ang Panginoon, para tumawag ka sa Panginoon, para kilalanin mo ang Panginoon sa lugar na kung saan naroon ka. Amen? So that we should seek the Lord in the hope that we might grow for Him and find Him, though He is not far from each one of us. Nandiyan lang naman ang Panginoon. Seek ye first the kingdom of God. Hanapin mo ang Diyos. Sa Old Testament, hinahanap nila ang Diyos. Pero sa New Covenant, ang Panginoon ang sa naghanap sa atin. Amen? Sa New Covenant, siya ang naghanap sa atin. Naligtas tayo dahil nakita tayo ng Diyos. Pero yung verse na yan ay mayroon pong napakagandang meaning po niyan. Sabi niya, kapag nahanap natin ang Panginoon, tayo na po ang taong pinakapalad. Tayo po ang pinakamapalad. Amen? Tandaan niyo po, kung tayo mapalad, ang tawag sa atin blessed. Kapag tayo ay blessed, lahat ng mga karamdaman na yun alisin. Lahat ng kahirapan na yun alisin. Amen? Hindi tayo pwedeng mamuhay ng kahirapan kung ang Diyos natin mayaman. Amen? Tayo mga anak ng Diyos, walang dahilan. Sabi ko, minana natin sa mga Kastila ang kahirapan. Ang lahi ko po doon sa Cebu ay napakahirap, kaya umalis ako doon. Sabi ko, Lord, gusto kong umalis doon kasi nakita kong kahirapan. Sabi ko, ano kayo kwento ng buhay ng mga ninuno ko? Sabi doon, yung lolo ko, yung lolo ng lolo ko, nag-alaga ng kalabaw at nakawala. At kinain niya ang pananim ng mga pare. Nung araw, napakaraming pare sa Pilipinas dahil hawak tayo ng mga Kastila. Galit na galit yung pare. At ang sabi niya sa lolo ko, mula sa iyo, hanggang sa ikapitong lahi, gagapang ka sa kahirapan. Pinaniwala ng lolo ko. Ay ako yung pampito. Yung mga nauna sa akin, talagang hirap na hirap sa buhay. Dahil na-curse sila. Kinurse sila ng pare. Kasi relihiyon niya eh. Ang relihiyon, sumpain ka. Kasi makasalanan ka. Pero nung tinanggap ko si Jesus, unti-unting naunawaan ko, nakapagtay kay Jesus, lahat ng sumpa mawawala. Amen? Christ hath redeemed us from the curse of the law. Kaya sabihin mo, wala ka na sa sumpa. Sabihin mo, wala na ako sa sumpa. Ako'y pinagpala na. Amen? Kung ang Diyos inalis niya ang sumpa, kinuha niya ang sumpa, ibinigay niya sa atin ang pagpapala. Amen? Malawak ang salitang bless. Amen? Pero sabi doon sa Acts chapter 1, I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is He that power. Give us Acts 1:17. The power unto salvation. For I am not ashamed of the power of God unto salvation. Yung salvation na yan, blessing yan. Complete yan. Amen? Pinatawad ka na, pinagaling ka na, pinagpapala ka na, pinasagana ka na. Okay, tuloy natin. For in Him we live and move. Sino yung in Him? For in Him we live and move. Kaya tayo nabubuhay because of Jesus. Amen? Gumagalaw tayo dahil kay Jesus. Sabi ni Pastor kanina, Galatians 2:20. Ano sabi ng Galatians 2:20? I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, not I, but Christ liveth in me. And the life which I have now, I give it to the Son of God who loves me and died for me. Yung buhay na natin, na kay Kristo na. Amen? Hindi na tayo nabubuhay sa ating mga sarili. Kaya pag nakita mo na hindi ka na nabubuhay sa sarili mo, doon mo mararanasan yung power ng Panginoon. The power that raised Jesus from the dead shall quicken into your being, into our being, into our finances, into our physical being.
Amen? Kapag nakapokus tayo sa sarili natin, amen? Gusto lang Diyos na nakapokus tayo sa Kanya. Lagi tayong umaasa sa Kanya. Ang lahat ng ang ating buhay kay Jesus lang. Amen? Every time na tayo, sa umaga pa lang, thank you Jesus. Pagkain na, thank you Jesus. Naglalakad tayo, si Jesus lang ang nasa ating consciousness. Amen po ba? Dahil sabi niya, in Him we live. Ang dahil sa Kanya tayo gumalaw. Dahil humihingahan na tayo ng Diyos At tayo gumagalaw dahil kay Jesus. Tuloy natin. For in Him we live and move and have our being, and also some of your own said, for we are His offspring. Offspring. Galing po tayo sa Kanya. Amen? Kaya tayo gumagalaw, nabubuhay dahil sa Kanya. Therefore, since we are the offspring of God, we ought not to think that the divine nature is like gold and silver stone, something shaped by art and man's devising. Amen? Hindi gawa ng kamay kung tayo naroon kay offspring ng Panginoon. We have the divine nature. We have the new creation. Amen? Nakakunik na tayo sa Diyos. Nabubuhay na tayo sa Diyos. Mamaya, sumunod tayo sa panalangin, tanggapin natin ang Panginoon. Dahil kapag naunawaan natin yan, na ikaw, ang Diyos ay nakakunik sa iyo, at ang Diyos nakakunik sa iyo, hindi ba? Kahit sa cellphone, naabot mo ang layo ng Amerika dahil nakakunik ka sa number nila. Kapag mali yung number, wrong number, kahit sa Facebook, ganun din sa Diyos. Amen? Kaya, pinagaling ka na ng Panginoon kapag nakakunik ka sa Kanya. Cancer, ano lang yan? Napakaliit lang yan. Amen? Kahirapan, napakaliit lang yan. Amen po ba? Okay. Sabi niya rito, truly these times of ignorance God overlooked, but now, that all men everywhere to repent. Lagi niyang binabanggit yung repentance. Pagsisisi. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Ang repentance, kailangan from the word, kung ano nakikita mong kalagayan, talikuran mo, at lagi mo i-focus yung sarili mo sa Diyos. Kaya tawag sa ating maka-Diyos. Lahat naman tayo mga Pilipino, maka-Diyos. Amen po ba? Kasi dinalhan nga tayo ng Diyos. Pero hindi pala totoong Diyos. Diyos-Diyosan ang dinala sa atin. Matakot kayo sa Diyos. Gumawa kayo ng mabuti. Pero hindi pala ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos ay walang iba kundi si Jesus. Hallelujah. Tuloy natin. Because He has appointed a day on which He will judge the world in righteousness. In righteousness, through the man, by the man. Amen? Through Jesus, we are righteous. We are forgiven. Ano mang inaisip mong, kaya siguro ako hindi pinagpapala dahil ang laki-laki ng kasalanan ko. Kaya hindi siguro ako umunlad ng buhay dahil marami akong nagawang kasalanan noon. Kalimutan mo na yan. Amen? Pinatawad ka na ng Panginoon. Kung pinatawad ka na ng Panginoon, makakaranas ka ng mga pagpapala na hindi pa naranasan. Palakpakan natin si Jesus. Amen? Dahil kay Jesus, amen? I-judge niya ang mundo. Amen? Judge the world. Hindi lang patay ng mundo. I-judge ng Panginoon ang mga tao sa pamagitan kay Kristo. Amen? Kaya wala nang judgment of death. Yung death na naranasan ng bansa natin, gawa-gawa lang ng mga demonyo yan para i-divert ang tao na ang mga Pilipino ay mahihirap lang. Wala nang pag-asa ang Pilipinas. Pastor Renel, sabi nila, nung nakaraang mga panahon, niisip lang natin, pag nagninegosyo ako, magkano kayo kikitain ko? Ang iisip mo lang, 500, 1,000, isang araw. Isip mo yan. Amen? Pero kapag ang Diyos sa'yo, pwedeng higit ang kikitain mo araw-araw. Doon sa iniisip mo. Bakit? Dahil nananampalataya ka. Ang pananampalataya, sabi nga na Pastor Johnny, ito yung si Jesus rin. Ibinigay sa atin. Amen po ba? Na pwede ka palang kumita ng napakalaking pera. Na hindi mo pinaghirapan, pinaniwalaan mo lang. Okay, tuloy natin. Whom He has ordained, He has given assurance of this to all
raising Him from the dead. Ito yung kamatayan ni Jesus. Siya namatay para sa atin. Amen? At ito ang ating kaligtasan. Amen? Na siya ay naniniwala tayong siya ay namatay at siya ay binuhay na muli para sa ating mga kasalanan. Amen? At ang kasalanan na pinatawad niya, hindi yung kasalanan kahapon, hindi yung kasalanan ngayon, hindi yung kasalanan na gagawin mo. Lahat ng kasalanan na ginawa mo, gagawin mo pa lang, binilinan niya ka ng dugo, kaya matuwid ka na. Amen? Hindi ka, patawarin mo po ako, nagkasalanan naman ako. Maawa po naman kayo sa akin, Panginoon. Hirap na po ako sa buhay na ito. Maawa po naman kayo sa akin, Panginoon. Yung mga panalangin na yan, kapag kilala mo si Kristo, hindi na yan. Ang pasasalamat. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na binigay mo sa akin. Amen po ba? Amen po ba? Pasalamatan na lang natin siya. Huwag ka nang magdadaldal kung ano pang mga sasabihin mo. Bubulahin mo pa ang Panginoon. Kasi Panginoon, pag ako'y pinagpala mo, tutulungan ko sila. Ang mga mahirap tutulungan ko. Minsan pagdating ng pagpapala, hindi naman nangyayari. Di ba? Hindi naman nangyayari. Gusto ng Panginoon, huwag na natin siyang lagyan ng kung ano-anong mga libadura. Amen? Kung ano yung nilagay ng Panginoon sa puso mo, lalo ngayon, halimbawa, ang pagpapala dumarating kapag buo na yung isip mo. Amen? Kasi pag dumating ang pagpapala na ang isip mo hindi buo, hindi mo alam ang gagawin ng pagpapala, hindi mo kaya i-manage. Kapag ang buo ng isip mo, Lord, magsusuporta ako sa church mo, magbibigay ako sa mahirap, hindi magbabago yan, Panginoon. Pag dumating ang papala, yun talaga ang gagawin mo. Kasi buo na yung isip mo. Amen mo ba? Huwag yung dumating ang papapala, ano kayo gagawin ko sa pagpapala? Simple lang. Ang gusto ng Panginoon, buuin mo yung focus mo. Sabi niya, magiging single mind ka, huwag double mind. Amen? Kapag ang hinihingi mong pagpapala, alam mo, kasi ang pagpapala na binigay sa ng Panginoon, mayroong dahilan yan. Mayroong purpose yan. Yung prosperity with a divine purpose. Amen? Kaya tayo pinagpapala ng Diyos para i-bless ang mga mahihirap. Amen? Para i-bless ang simbahan. Amen? Kaya ang simbahan natin, hindi tayo nagtuturo na kung magbigay kayo ng tithes and offering. Kung kayo pinagpapala ng Diyos, it's up to you kung kilala mo ang Diyos, magbigay ka. Walang magsasabi na, tilig ka nagbibigay. Kaya sa ating mga offering, walang sobre. Amen? Kaya sa mga pagpapalang tinatanggap nyo at matatanggap, walang nag-uutos sa inyo na itong gagawin mo. It is between you and God. Kung saan ka masaya, gawin mo. Sabi nga ng Panginoon, kung saan ka masaya, suportahan ka. Sabi ng Panginoon. Amen mo ba? Kasi mahirap yung mayroon nag-uutos sa atin. Kahit ang Diyos, hindi tayo inuutusan. Wala na nga tayo sa kautusan eh. Paniwalaan lang natin. Mula sa araw nito, paniwalaan mo na masagana ka. Amen? Maunlad ka. Amen? Kasi may dahilan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Okay, tuloy natin. Hallelujah. You and me are kings and priests. Yan ay nakasulat. Saan nakasulat yan? Sa Revelation. Yan, hindi maraming Kristiyano, hindi naintindihan yan. Ang mananampalataya daw kay Kristo, siya ay hari. At siya ay pari. Priest. Amen? Simple lang. Ang unawa natin dyan. Basahin muna natin. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loved us and washed us from our sins in his own blood, and has made us kings and priests to his blood and Father, to him the glory and dominion forever and ever. Amen. Amen. Ano po ang ibig sabihin yan? Makinig po dito, tumingin po lahat dito. You are a kings and priests. Ang ibig sabihin kang ang kings. Hindi lahat tayo ay parang hari isa lang. Iisa lang namang hari. Di ba? Isa lang namang hari. Hindi o pwedeng lapatan yung hari sa kabila. Mag-aaway kayo. Ang tinutukoy na hari sa talatang niyan, in my interpretation and understanding, it speaks about blessing. Ang hari mayaman. Amen? Pero tulungan niya,
tinutulungan niya ang kanyang mga taong naroon sa kanyang jurisdiction. Amen po ba? Kings and priests to his God. Ano naman yung priest? Ang priest naman, it speaks about spiritual things. Ikaw ay nilagay ng Diyos sa Pasay, ikaw ay nilagay ng Diyos sa Trinidad para may dala-dalang spiritual gift. Ikaw ay pintuan ng pagpapala, ikaw ay pintuan ng langit, nang dahil sa iyo papasok ang mga tao papuntang langit. Amen po ba? At yung kayamanan ng hari at ng priest partner yan. Hindi ka pwedeng maging priest na mahirap ka lang. Amen? If you are a king, if you believe that you are kings and you are a priest, dalawa po yan. Sa Pasay, sa Marikina, Pastor Nestor, sa Angono, inilagay ka ng Diyos sa lugar mo para pagyamanin ng Diyos, para palawakin mo ang spiritual kingdom ng Panginoon dito sa lupa, para maligtas ang maraming tao. Amen po ba? Malinaw po? Okay, hayaan mo lang yan. Huwag niyo mo lang intindihin yan. Lilinisin natin yan mamaya. Okay, kings and priests, God is going to make you prosperous. Amen? In my understanding. Because you are a king put by God in your place for a purpose. Ikaw yung ilaw at asin sa lugar na yan para tulungan yung mga taong magdala mo sa Panginoon. Pagyayamanin ka ng Diyos for a divine purpose para i-finance mo, suportahan mo ang gawain ng Diyos sa lugar na yan upang maligtas ang mga tao. Dahil anong kabuluhan ng maraming pera kung hindi naman naliligtas ang maraming tao? Anong kabuluhan ng maraming pera kung ikaw naman ay mapapahamak? Amen? Hindi mo naman madadala ang pera sa langit. Sa totoo lang. Tama ba? You are a king and priest to his God and Father. You are a representative by God. Ikaw yung tagapagsalita ng Diyos na ang katauhan mo, hindi ka mahirap, hindi ka pulubi. Ikaw yung pinagpala ng Diyos. Dadaling sa iyo ang kaligtasan ng Diyos. Isishare mo sa kanila na God loves them. Receive Jesus as your Lord and Savior and you may have eternal life. At ang lahat na yun na nasisharean at naniniwala sa paliwanag mo, kung sila mahirap, sasagana rin sila. Ano po ba? Paano sila maniniwala na ang Diyos natin mayaman? Kung ikay mayaman na ang aral, at yung mga tao rin ay maghihirap din. This is my conclusion, and this is my prophecy. Amen? Yung church natin, Renewing Life Church. Bakit mayroong H? Kasi yung H-I-E, ang ibig sabihin, Grace Church. Ang Grace Church nangangaral na tapos na ang paghihirap mo. Tapos na ang kahirapan mo, tapos na ang karamdaman mo. Pinagaling ka na ng Diyos. Sa krus ng Kalbaryo, ikay magaling na. Paniwalaan mo lang, salitain mo lang. And then, huwag mo sabihin, mahirap lang po ako. Hindi po ako magsisimba, maglalaba ako. Hindi po ako magano kasi sayang yung oras ko pag pupunta ako sa simbahan. Hindi mo alam na sa simbahan, dito nang gagaling ang kaalaman ng Diyos. Amen? Mayroon tayong mga kasamahan na mahina ang kanyang kaisipan. Hindi na niya kailangan magsamba, magtrabaho na lang siya. At anong nangyari sa buhay niya? Ayaw niyang magbigay sa gawain ng Panginoon. Kasi mayaman daw yung mga pastor. Ito ang sagot ko. Ang Diyos natin mayaman. Pinagpapala ng Diyos ang mga pastor. Amen? Para pagpalain ng mga pastor, ang mga miyembro. Ngayon sa panahon natin sa Grace, hindi na ang pastor ang mayaman, lahat kayo yaman. Naniwala ba kayo? Kaya tuloy-tuloy lang kayo makinig dito every Sunday. Pakinggan nyo ang mensahe ng Diyos. Kasi dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos, dadaloy ang pagpapala ng Diyos. Okay, naunawaan nyo na po kung bakit ikaw ay nagiging kings and priests to finance the spiritual salvation of the humanity, of the human being, all over the world. Binabati ko yung mga nanonood sa atin sa Burma. May nanonood sa atin sa Burma. Mga simbahan. Amen? May nanonood sa atin sa Korea. Amen? Akala natin walang nanonood sa atin. Kasi nga, tayo nga ilaw eh.
Tayo nga daluyan ng pagpapalay. Amen po ba? Yung pastor sa Burma, sabi niya, we are praying for your country because your country are facing a super typhoon. Sabi ko, don't worry, the Lord is answering us now. Pinagalambot na yung bagyo. At wala nang mga taong mamamatay ng dahil sa bagyo. Amen? Nakakaawa yung mga bata lumulutang sa tubig. Yung mga nanay, ay tatay, nawala ng 8 pamilya ng dahil sa bagyo. Pero I believe, tayo lahat protektado ng Diyos. Amen? Okay. Dito po ako magtatapos. For if by one man's offense, death reigned through the one man. Much more those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness, we will reign in life through the one Jesus. Reign in life. Reign in life from sickness to healing. Ikaw, magaling ka na. Amen? Naniwala ka? Sharon? Magaling ka na pinagaling ka ng Panginoon. Amen? Lahat ng problema mo sa kaperahan, susuportahan ka ng Panginoon. Tulungan ka ng Panginoon. Amen? Dahil mahal ka ng Panginoon. Tayo lahat. Taas ang kamay ng mga mahal ng Diyos. Taas ng naniniwala. Nagpala na kayo ng Panginoon. Amen? The Creator of the heavens and the earth, nandiyan sa inyo. Sa puso nyo. Kaya wala na tayo dapat alalahanin. Don't worry. Sabi ng Panginoon, huwag ka magalala, fear not. Huwag tayo matakot sa banta ng kalamidad. Amen po ba? Are you blessed? And dahil kay Jesus, we will reign in life. Reigning in life is so powerful. Hallelujah. Dahil ang Diyos natin, gusto niya na tayo magro-rule. Gusto niyang magro-rule yung mga anak mo, trader. Trader yung dalawa. Alam nila yung mga magaling sa pindot-pindot. Pindot-pindot lang. Mga anak ni Emil, mga trader din. Amen ba? At lahat tayo, sa panahon natin ngayon, humanda tayo. Gusto ng Diyos na ipakita sa inyo kung sino siya. Kung araw-araw naglalakad ako, tuwang-tuwa ako. Dahil laging pagpapala ng Diyos ang aking nararanasan. Amen? Dahil ang biyaya ng Diyos, huwag mong tingnan yung magagawa mo. Tingnan mo na ikaw ay nasa biyaya. Sino may sakit dyan? O si mami ni Sam. Tingnan niyo ito. Paniwalaan mo na sa ilalim ka ng biyaya. Under grace. Pag naniniwala ka na under ka sa biyaya, yung pananampalataya mo, tinitingnan ng Diyos kung ano yung pinaniwalaan mangyayari. Amen? Amen? When you believe that you are under grace, God sees you in your faith. Sharon, when you are under grace, God sees you in your faith. Tinutunaw ng Diyos yung anumang nasa katawan mo. Kahirapan, tinutunaw ng Diyos. Amen? Amen ba? Dahil ang Diyos natin makapangyarihan sa lahat. Creator. We for Him, He for us. Are you blessed? Alam ko gutom na kayo. Amen? Palagpakan natin si Jesus. Kayo po'y mananalangin. Lord, maraming salamat sa oras na ito. Na you are the creator of the heavens and the earth. I declare blessings. I declare healings. I declare miracles, especially finances. Iangat mo ang antas ng kahirapan yung mga anak. Paranas mo ang kasaganaan. Paranas mo ang kagalingan. Thank you, Lord. Ang church natin Reigning in Life, 8 years. Nag-struggle ng finances. Bago tayo mag-anniversary, dumaloy ang finances. Palakpakan natin si Jesus. Wala na tayong worry sa mga susunod na buwan kung paano tayo magbabayad. Kasi bumuhos na ang kasaganaan ng Panginoon sa church na ito. Amen? At hindi lang bumuhos sa church na ito, bubuhos din sa inyo. Ang requirement lang maniwala. Kaya maraming salamat. Itong mga bagay na ito na aming pinaniniwalaan, idinideklara ng aming mga bibig na napakaraming taong maligtas, napakaraming taong aming panalangin gagaling, napakaraming tao, Panginoon,
na makakilala sa iyo kasi kami yung pintuan ng kaligtasan. We are the doorways of salvation. We are the doorways of blessing because we are priests. We are kings. Napakayaman ng iyong mga anak. Amen? Walang mga anak, wala kang mga anak na duwag. Wala kang mga anak na natatakot sa kinabukasan. Lahat ng mga anak mo ay pinagpala mo na. Tanggapin mo ang pagpapala at kagalingan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Hinggan natin ng sweet word of encouragement si Bishop Emil Bibera. May silang bago tayo lumako sa offering. Star ano? James. Pinatay na. Ayun.